Nagsisimula ang pelikula sa pamamagitan ng pagpapakita ng sandali ng pag-uumpisa ng Student Council President at Vice President sa pinakaprestihiyosong high school sa lungsod, na sinaksihan ng Teacher Council at ng lahat ng estudyante sa paaralan. Ang nahalal na Student Council President ay isang binata na nagngangalang Miyuki Shirogane, ang nangungunang estudyante sa paaralan at kilala sa buong prefecture. Hindi lang matalino, lagi din siyang nakakakuha ng pinakamataas na ranggo sa paaralan. Ngunit sikat na sikat din si Miyuki sa kanyang gwapong mukha at matatag na ugali. Samantala, ang estudyanteng nahalal bilang vice-presidente ng Student Council ay isang babae na nagngangalang Kaguya Shinomiya, ang anak ng isang mayamang pamilya. Tulad ni Miyuki, si Kaguya ay isa ring matalinong estudyante at napakagaling sa iba't ibang larangan. Si Kaguya, na maganda at cute, ay naging sikat na sikat sa paaralan. Pagkatapos ay lumipat ang eksena at ipinakita sina Miyuki at Kaguya sa silid ng Student Council, kung saan sisimulan nilang gawin ang kanilang mga tungkulin bilang presidente at vice-presidente. Napag-usapan ni Miyuki at Kaguya ang mga chismis na kumakalat sa paaralan, na nagsasaad na sila ay nagde-date. Parehong lihim na gusto ni Miyuki at Kaguya ang isa't isa, ngunit sila ay masyadong mapagmataas upang ipagtapat ang kanilang pagmamahal dahil naniniwala sila na kung sino ang unang gagawa nito ay matatalo. Pareho nilang iniisip na ang pag-ibig ay parang digmaan, kung saan ang panig na unang nagpapahayag ng pag-ibig ay parehong sumuko sa larangan ng digmaan at magiging talunan. 6 na buwan na ang lumipas mula noong hinirang na Student Council President at Vice President sina Miyuki at Kaguya, ngunit wala pa rin nangyayari sa kanilang dalawa. Isang araw, pumunta ang Student Council Secretary na si Chika Fujiwara sa Student Council Room at sinabi kina Miyuki at Kaguya na nanalo siya ng 2 tiket sa sinehan para sa isang romantikong pelikula na ipapalabas sa susunod na linggo. Plano ni Chika na ibigay sa kanila ang mga tiket dahil may urgent siyang business next week na hindi niya pwedeng makaligtaan. Ngunit pagkatapos, ang tiket ay inagaw ng isang binata na nagngangalang Yu Ishigami, ang treasurer ng Student Council. Pero matapos makita ang pamagat ng pelikula at pati na rin ang romantikong tema nito, agad na itinapon ni Yu ang tiket dahil ayaw niya ng kahit anong romantic. Sinuri ni Miyuki ang kanyang schedule at napagtanto na mayroon siyang ilang libreng oras para manood ng pelikulang romansa. Sinabi ni Chika na kung magkasamang manonood ng pelikula sina Miyuki at Kaguya, malamang na magiging magkasintahan sila. Nang marinig ito, naglunsad si Kaguya ng isang diskarte upang imbitahan siya ni Miyuki na manood ng pelikula, kung saan halos madulas si Miyuki nang hiniling niya na sumama sa kanya sa panunood. Ngunit agad na napagtanto ni Miyuki ang taktika ni Kaguya at naglunsad ng counter-attack na naging dahilan upang hindi makagalaw si Kaguya. Si Chika na hindi pinansin ang alitan ni Miyuki at Kaguya ay ibinigay ang tiket kay Kaguya at agad na umalis. Sa kani-kanilang katalinuhan, nag-isip si Miyuki at Kaguya ng iba't ibang paraan at taktika para maimbitahan muna ang isa sa kanila na manood ng sine dahil pareho nilang iniisip na ang pag-ibig ay digmaan. Lumapit si Kaguya kay Miyuki at niyaya siyang maglaro ng baraha na may kondisyon na kung sino ang mananalo ay maaaring magtanong sa natalo. Pumayag naman si Miyuki. Binabalak ni Kaguya na hayaang manalo si Miyuki at pagkatapos nito, magpapanggap siya na nalulungkot dahil hindi niya magamit ang tiket na ibinigay ni Chika para sa kanila, para maawa si Miyuki at samahan siya sa sinehan. Gayunpaman, ang pakana ni Kaguya ay natuklasan ni Miyuki. Ngunit sinubukan pa rin ni Miyuki na manalo sa laro, at nang manalo siya, humingi lamang siya ng isang tiket kay Kaguya. Lumipat ang eksena sa pagpapakita kay Kaguya na naghahapunan sa kanyang bahay kasama ang kanyang mga katulong. Pagkatapos ay sinabi ni Kaguya sa kanyang mga katulong na pupunta siya sa sinehan sa susunod na linggo. Nang marinig iyon, lahat ng kasambahay ay mukhang nabigla na ang isang maharlika at isang prinsesa na tulad niya ay hindi dapat nasa pampublikong lugar at makihalubilo sa mga ordinaryong tao. Sa ibang lugar, ipinahayag din ni Miyuki ang kanyang intensyon na pumunta sa sinehan sa susunod na linggo sa kanyang ama at nakababatang kapatid na babae. Sa takdang araw, makikita natin si Miyuki na nagmamadaling pumunta sa sinehan sakay ng bisikleta. Sa kabilang banda, inihanda ni Kaguya ang lahat upang ang pagkikita nila ni Miyuki ay tila nagkataon at hindi sinasadya. Nang tuluyan na silang magkita sa sinehan at magpapalit na sana ng tiket sa counter, tila natarante si Kaguya sa pagpili ng mauupuan dahil first time niyang manood ng sine sa pampublikong lugar. Bagamat nag-aatubili na kilalanin ang pagkakaroon ng isa't isa, hinihiling ni Kaguya at Miyuki na maupo sila sa tabi ng isa't isa.
Si Miyuki na nakakita kay Kaguya na nalilito sa pagpili ng upuan, ay nagbigay ng code sa kanya para magkatabi sila. Pero na-misinterpret ito ni Kaguya, kaya nagkahiwalay sila ng upuan. Isang araw, isang estudyante ang lumapit kay Miyuki at humingi ng payo sa kanya para ipahayag ang kanyang pagmamahal sa kanyang crush. Naisip ng estudyante na si Miyuki ay nakaranas na ng pag-ibig dahil siya ang pinakasikat na estudyante sa paaralan. Ngunit sa katotohanan, si Miyuki ay ganap na walang karanasan pagdating sa pag-ibig. Dahil ayaw niyang malaman ito ni Kaguya, inimbitahan ni Miyuki ang estudyante na talakayin ang bagay na yon sa labas. Si Kaguya, na curious kung ano ang sasabihin ni Miyuki sa estudyante, pagkatapos ay hiniling niya sa kanyang katulong na tiktikan si Miyuki. Nalaman ni Kaguya na si Miyuki ay nagbibigay ng payo sa estudyante sa pamamagitan ng kanyang high-tech na camera. Si Kaguya, na nag-aakalang mabibigo ang mungkahi ni Miyuki, ay nagulat nang malaman na ang estudyante ay nagtagumpay na makipag-date sa babaeng gusto niya matapos sundin ang payo ni Miyuki. Hindi lang si Kaguya, ngunit mukhang nagulat din si Miyuki na matagumpay ang kanyang mungkahi. Maya-maya pa, tila nasangkot sina Kaguya at Chika sa isang pag-uusap kung saan hindi komportable si Kaguya dahil sa mga sinasabi ni Chika na nakakatawang salita. Pagpasok ni Miyuki sa silid, inosenteng tinanong siya ni Chika na ang sagot ay naglalaman ng mga nakakatawang salita. Upang maiwasan na sumagot si Miyuki at mapatawa sa sagot, sinagot ni Kaguya ang lahat ng tanong ni Chika. Gayunpaman, sinabi ni Chika kay Miyuki ang tamang salita. Ngunit nakaramdam siya ng takot, at nagmamadaling lumabas ng silid dahil ang tinutukoy ni Chika ay ang alaga niya. Kinabukasan, nagkasakit si Kaguya at kinailangang magpahinga sa bahay ng ilang araw. Dahil kailangan niyang pirmahan ang ilang mahahalagang dokumento, hiniling ni Chika kay Miyuki na ihatid ang mga file sa bahay ni Kaguya. Pagdating sa bahay ni Kaguya, namangha si Miyuki sa kagandahan at karangyaan ng tahanan ng pamilya Shinomiya. Sinabi ng isa niyang kasambahay kay Miyuki na bawat bisitang pumupunta sa bahay at pumapasok sa kwarto ni Kaguya ay bawal bumisita ng mahigit 3 oras dahil walang CCTV camera at naka-soundproof din ito. Nang makita ni Miyuki si Kaguya sa kanyang silid, nagulat siya dahil hindi naman nakahiga si Kaguya na parang may sakit. Mukhang malusog pa si Kaguya ngunit isip bata lang. Sinabi ng maid kay Miyuki na kapag nilalagnat si Kaguya ay nagiging isip bata siya at hindi niya maalala ang lahat hanggang sa makatulog siya at magising kinabukasan. Kaya naman, pinaalalahanan ng kanyang kasambahay si Miyuki na huwag gumawa ng anuman kay Kaguya. Pagkaalis ng maid, niyaya ni Kaguya si Miyuki na humiga sa tabi nito sa kanyang kama. Ngunit nang lapitan siya ni Miyuki, nakatulog si Kaguya. Hindi nagtagal, nagising si Kaguya at laking gulat niya nang makita si Miyuki sa tabi niya. Agad niyang itinulak si Miyuki hanggang sa mahulog ito sa kama. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Miyuki na wala siyang ginawa sa kanya. Pero dahil nagalit na si Kaguya kay Miyuki, pinalayas niya si Miyuki sa bahay niya. Kinabukasan, habang nasa paaralan, sinabi ni Kaguya sa kanyang kaibigan ang nangyari kay Miyuki. Sa kabilang banda, ikinwento rin ni Miyuki sa kanyang kaibigan ang nangyari sa kanila ni Kaguya. Nakatanggap ng katulad na paliwanag ang dalawa at hindi nagtagal ay napagtanto na ang lahat ng nangyari ay isang hindi pagkakaunawaan lamang. Nang magkasalubong sila sa koridor ng paaralan, humingi ng tawad si Miyuki kay Kaguya at ibinunyag na hinawakan lamang niya ang kanyang labi gamit ang isang daliri noong natutulog siya. Nang marinig iyon, hinawakan din ni Kaguya ang mga labi ni Miyuki gamit ang isang daliri at sinabing pantay na sila ngayon. Sa kanilang pag-iisa, tila tuwang-tuwa sila matapos magdampi sa labi ng isa't isa kahit sa dulo lang ng kanilang mga daliri. Sa summer vacation, makikita sina Miyuki at Kaguya na naiinis dahil matagal na silang hindi nagkikita. Pumunta si Miyuki sa paaralan, umaasang makikita niya si Kaguya. Pumunta din si Kaguya sa paaralan dahil gusto niyang makita si Miyuki. Gayunpaman, hindi nagkita ang dalawa dahil magkaibang oras silang pumasok sa paaralan. Isang araw, nakatanggap si Miyuki ng mensahe mula kay Chika na nag-imbita sa kanyang mga kaibigan sa pagdiriwang ng fireworks. Nang marinig iyon, napakasaya ni Miyuki dahil sa wakas ay makikita na niya si Kaguya. Sa kabilang banda, si Kaguya na nakatanggap din ng mensahe, ay nakadama ng parehong kaligayahan dahil makikita na niya sa wakas si Miyuki. Pero tila bawal pumunta si Kaguya sa fireworks festival dahil pinipigilan siya ng mga katulong niya. Si Miyuki, na dumating sa festival, ay tila inaabangan ang pagdating ni Kaguya.
Gayunpaman, nakita ng isa sa mga katulong ni Kaguya si Miyuki at sinabing hindi makakapunta si Kaguya sa festival. Samantala, sinubukan ni Kaguya na tumakas sa bahay para makita si Miyuki sa fireworks festival. Gayunpaman, sa pagdating niya, natapos na ang fireworks festival at hindi niya mahanap si Miyuki kahit saan. Pagkatapos ay umupo siya sa isang tabi, malungkot na umiiyak dahil gusto niyang makita ang fireworks kasama ang lahat. Hindi nagtagal, dumating si Miyuki at sinubukang pasayahin si Kaguya sa pamamagitan ng pagdadala sa kanya sa ibang lugar upang makakita ng mga firework. Nasiyahan sila sa isang napakagandang fireworks display sa kalangitan sa pamamagitan ng pagsakay ng taxi. Sa daan, mas sigurado na si Kaguya sa kanyang nararamdaman para kay Miyuki at gayon din si Miyuki. Gayunpaman, nang magkita sila sa paaralan sa susunod na araw, parehong nakaramdam ng hiya sina Kaguya at Miyuki at itinago ang kanilang nararamdaman para sa isa't isa. Sa pagtatapos ng kanilang termino sa panunungkulan, makikita si Miyuki at ang mga miyembro ng Student Council na nag-iimpake ng kanilang mga gamit mula sa Student Council room. Nang uuwi na sana sila ay biglang nakaramdam si Kaguya ng paninikip ng kanyang dibdib at nawalan siya ng malay. Isinugod siya ni Miyuki at ng iba pa sa ospital. Pagdating sa ospital, agad na ginamot si Kaguya ng isang espesyal na doktor na palaging humahawak sa pamilya ng Shinomiya. Nalaman ni Miyuki na may kasaysayan ng sakit sa puso si Kaguya matapos ipaalam sa kanya ng kanyang kasambahay na namatay ang ina ni Kaguya dahil sa sakit sa puso. Pagkatapos ay pinanood ni Miyuki ang paliwanag ng doktor na gumamot kay Kaguya na ipinalabas sa telebisyon, kung saan sinabi ng doktor na maaaring umatake muli ang sakit sa puso dahil sa stress. Para maiwasan ang stress, isa rito ang regular na pagsasayaw. Makalipas ang ilang araw, si Kaguya, na gumaling na ang kondisyon, ay bumalik sa paaralan at nagpaplanong tumakbo para sa kandidatong presidente ng Student Council sa bagong school year. Kahit na mukhang maayos na siya, napagtanto ni Miyuki na tiyak na may itinatago si Kaguya sa likod ng kanyang plano sa kandidatura. Nag-aalala tungkol sa kondisyon ng kalusugan ni Kaguya, nagpasya si Miyuki na tumakbo bilang kandidato para sa presidente ng Student Council. Dahil ayaw niyang ma-stress si Kaguya sa trabaho ng Student Council President na maaaring maging sanhi ng pagbalik ng kanyang sakit. Muling nagkaroon ng tunggalian sa pagitan nila. Pagkatapos noon, sinabi sa kanya ng isa sa mga kasambahay ni Kaguya na si Miyuki ay madalas na nakikipagkita kay Chika na nag-iisa sa bodega sa likod ng paaralan. Si Kaguya na nakaramdam ng selos ay pinakiusapan ng kanyang kasambahay na patuloy na tiktikan sina Miyuki at Chika. Long story short, dumating na rin sa wakas ang araw ng halalan ng Student Council President. Pagkatapos ay umakyat si Kaguya sa stage at ibinunyag ang lihim na pagkikita ni Miyuki at Chika sa bodega sa likod ng paaralan, na itinuturing na isang kaiyahiyang ginagawa at hindi dapat tularan. Gayunpaman, itinanggi ni Miyuki na may ginagawa silang kababalaghan ni Chika at ibinunyag na nagsasanay lamang siya ng pagsasayaw kasama si Chika upang balang araw ay maimbitahan niya si Kaguya na sumayaw kasama niya. Ngunit hindi pa rin naniniwala si Kaguya sa sinasabi ni Miyuki. Pagkatapos ay umakyat sina Chika at Yu sa stage at nagpaliwanag kay Kaguya na sinusubukan lang ni Miyuki na matutong sumayaw para yayain si Kaguya na sumayaw, para hindi na siya ma-stress at para hindi na muling umatake ang kanyang sakit sa puso. Pagkatapos ay ipinakita ni Miyuki ang resulta ng kanyang dance practice na sinasabayan ni Chika. Nang makita iyon, sa wakas ay naniwala si Kaguya sa mga sinasabi ni Miyuki. Sa puso niya, hindi itinanggi ni Kaguya na madalas niyang sinusubukan si Miyuki na ilabas ang masamang side niya. Pero tila, wala namang masamang side si Miyuki. Pagkatapos ay isiniwalat ni Miyuki ang kanyang dahilan para tumakbong muli bilang presidente ng Student Council sa harap ng lahat. Sinabi niya na gusto niyang protektahan si Kaguya mula sa mabigat na tungkulin bilang miyembro ng Student Council na maaaring makapagdulot sa kanya ng stress at maaaring maulit ang kanyang sakit. Ngunit biglang, ibinunyag ni Kaguya na sumikip lamang ang dibdib niya at nahimatay siya kanina dahil in love siya, hindi dahil sa sakit sa puso. Pagkatapos ay ipinahayag ni Kaguya ang kanyang pagmamahal kay Miyuki, gayon din si Miyuki na inihayag ang kanyang nararamdaman kay Kaguya. Hindi na malaya ni Miyuki at Kaguya na nagpapahayag sila ng kanilang nararamdaman sa harap ng lahat. Ngunit nang mapagtanto nila ito, parehas na naramdaman ni Miyuki at Kaguya ang pagmamataas at sinabing mahal nila ang paaralan. Pagkatapos mahalal bilang Student Council President, hiniling ni Miyuki kay Kaguya na maging Vice President niya.
Pumayag naman si Kaguya sa hiling ni Miyuki. Nagkatitigan sina Miyuki at Kaguya at nakaramdam ng kakaibang pakiramdam, kaya ipinikit ni Kaguya ang kanyang mga mata. Lumapit din si Miyuki sa kanya para simulan ang paghalik sa kanya. Ngunit biglang dumating sina Chika at Yu sa student council room at naputol ang kanilang moment. Si Chika na akala ay nag-aaway sina Miyuki at Kaguya ay lumapit sa kanila upang subukang pagbatiin sila. Ngunit aksidenteng nagkahalikan sina Miyuki at Kaguya dahil kay Chika. Biglang nagulat si Chika at Yu nang makitang naghalikan ang magkaribal na magkasintahan. Ngunit dahil masyadong mataas ang kani-kanilang mga ego, inisip ni Miyuki na sinadyang lumapit ni Kaguya sa kanya sa pamamagitan ng pag-abot sa kanya gamit ang kanyang mga paa nang paglapitin sila ni Chika. Ngunit iniisip din ni Kaguya na sinadyang ilapit din ni Miyuki ang kanyang mukha sa kanya para mahalikan niya siya dahil ang pag-ibig ay isang digmaan para sa kanila. Sa pamamagitan ng pelikulang ito, matututunan natin na kung mahal mo ang isang tao, hindi ka dapat makaramdam ng hiya at dapat ay subukan ito. Mas mainam na ipahayag ang ating pagmamahal sa tao at huwag masyadong isipin ang sagot. Dahil kung ilalabas natin ang ating nararamdaman, more or less gagaan ang ating pakiramdam at magiging masaya din tayo, kahit na hindi tayo makatanggap ng kapalit sa mga taong mahal natin. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification, at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood!